Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Propeta Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw, magsisimula tayo ng 8 Days of Prayer for Christian Unity. Octave of Prayers for Christian Unity. Nagkasundo ang iba't ibang Kristiyanong grupo noong 1908 na magkaisa na magdasal para sa pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano taon-taon mula ng January 18 hanggang January 25 ang kapistahan ng Conversion of St. Paul. Malaking iskandalo sa mundo na ang mga naniniwala kay Kristo ay hindi nagkakaisa. Ang pakikipagkasundo at pagkakaisa ay hangarin ni Jesus sa lahat. Ipinagdasal niya ito sa huling hapunan na sinabi niya, "May they be one." Kaya ito pong dahilan ng ating pagdadasal sa 8 araw na ito na sana isama natin sa ating pang-araw-araw na panalangin ang pagkakaisa ng mga Kristiyano. Ito'y isang biyaya ng Diyos na kailangan nating tanggapin at pagsikapan. Si David ay naglingkod kay Haring Saul bilang isang tagapagtugtog ng plauta kung depressed ang hari. Noong matalo ni David si Goliath,
Naging pinuno na rin si David ng army ni Saul. Palagi siyang matagumpay sa kanyang mga pakikipagdigma laban sa mga Pilisteo. Dahil dito, kapag siya'y dumadaan na matagumpay kasama ni Saul, dahil dito, kapag sila'y dumadaan ng matagumpay, si David at si Saul sa mga kabayanan, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw. Libo-libo ang pinatay ni Saul at si David naman ay 10,000. Ang awit na ito'y nagbigay ng pagkainggit kay Saul. Siya ay very insecure sa kanyang pagiging hari. Natatakot siya na ito'y mawala sa kanya at sa kanyang pamilya. Pinagsuspitsahanan niya si David na kukunin ito ang kanyang pagiging hari. Kaya binalak niyang ipapatay o patayin si David. Ito ay naranasan mismo ni David na habang siya'y tumutugtog sa hari isang araw, bigla na lang siyang sinibat nito. Mabuti na lang at nakailag siya. Maganda ang pagkakaibigan ni David at ni Jonathan, ang panganay na anak ni Saul. Tinulungan nito si David upang malaman kung ano talaga ang balak ng kanyang ama. Kinumbinsi ni Jonathan ang tatay niya na wala namang masamang balak si David sa kanya. Itinaya pa nga niya ang buhay niya sa harap ni Goliath. Nangako naman si Saul na hindi niya ipapapatay si David. Pero kung ipagpatuloy natin ang kasaysayang ito, hindi pinanindigan ni Saul ang kanyang pangako. Ginamit niya ang kanyang mga hukbo upang patayin si David. Napakasama ng inggit. Isa ito sa mga mabibigat na kasalanan na tinatawag nating capital sins. Ang inggit ay nagdala ng maraming kasamaan. Binubulagan nito ang maraming tao. Hindi na nakikita ang kabutihan na ginagawa ng mga taong kinaiinggitan. Ang ugat ng inggit ay insecurity. Walang tiwala ang tao sa kanyang sarili, kaya siya'y naiinggit sa iba. Ganyan ang nangyari kay Saul. Sa halip na kilalanin ang galing ni David, na ito'y magaling na mandirigma, siya ay kinainggitan. Nainggit siya kasi insecure siya sa kanyang pagiging hari. Insecure nga siya dahil sa hindi buo ang kanyang loob na maglingkod at sumunod sa Panginoon. Sinusuway niya ang utos ng Panginoon. Kahit na si Jesus ay kinainggitan, ang isang dahilan bakit si Jesus ay pinatay ng mga punong saserdote at ng mga Saduseyo ay maraming mga tao ang sumusunod kay Jesus at naniniwala sa Kanya. Nainggit sila na hinahangaan at pinapakinggan si Jesus ng mga tao. Ganun na lang ang inggit nila sa Kanya na siya ay pinagbintangan at pinapatay nila. O Panginoong Diyos, ilayo mo sa amin ang kasalanan ng inggit. Sana po kilalanin namin, ipasalamat namin sa iyo nang may kagalakan ang kabutihan at kagalingan ng iba. Your gifts to others are also your gifts to us. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.